meron siyang klambo. Ayan, ready na nating tulugan. Boy, first time on the move. Every mile got something to prove. From the islands to the sea. Living wild, living free. Living wild. Boy, first time. Pwede nyo siyang gamitin sa pagluluto nyo ba? Ayan, white ang gagamitin yung mode ng ilaw. So, madali na magluto. Life's for you. This life's for you. Napakasarap ba? So, samahan nyo lang ako mga first timer sa chill and tamang pahinga dito sa Camp Johnny Hoy. Bro, pag 15 pieces, magkano yon? 75? Okay. Nakalimutan kong dalhin yung Evo helmet natin. Kaya boy P on a nutshell tayo ngayon. Cheese diesel na hindi scam ang cheese. Totoong may cheese. Totoong may cheese. Kainin mo Hindi yun. scam. Dapat pala yung binigay ko, di mainit ano. Alright, let's go. Parang yung gutom ko, hindi ko na kayang antayin yung hapunan. Diba merong cheese? Masarap yung sinapan nyo. Yan, saktong-sakto yung ating panahon ngayon. Past 5 PM. Hindi na masakit sa araw yung ano, yung sikat ng araw. Siguro dapat malamig dun mamaya. Malamig naman siguro, kahit pa paano siguro. Dapat na paggabi malamig ano. Oo. Pero hindi ganoon tulad nung dati, pero malamang mamaya malamig kasi nasa taas tayo ng bundok ba. Best time of the day. Mga first timers, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome back to another camping episode. At ngayong episode na to ay magpapahinga and chill tayo. Magka-camping pa rin tayo pero hammock gaming. Nagmotor tayo para mas mabilis ang galawan at para maiba din kasi namimiss ko na rin magmotor-motor. At sinisimulan ko rin sa Facebook ulit na ibalik ang pagbabalik ng isang boy first time na motovlogger talaga. So asahan nyo yan na ang mga postings ko sa Facebook ay may kinalaman talaga sa pagmumotor. And then yun, after ng Philippine Loop natin, is lahat ng mga motor natin, ng mga nakatenga, ay gagamitin na natin ulit yan sa biyahe natin para at least panibagong galaw na naman, panibagong mundong babalikan natin kasi syempre pagkatapos ng Philippine Loop natin malamang umay na umay tayo nun na tumira sa loob ng camper van kasi syempre diba buong Philippine Loop, buong pag-iikot natin ng Pilipinas ay ang bahay natin ay camper van. Parang icebreaker natin yan na ayan si Boy P nagmumotor. Ayan, umay na naman siguro sa camper van niya, kaya ganyan. So sabi ko nga sa inyo ginagawa lang natin dito yung mga bagay na nagpapasaya sa atin at kung saan tayo nag-e-enjoy, no? So sana ganun din kayo. Gawin nyo lang kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Huwag nyong limitahan ba. Kaya ngayon, magka-camping tayo sa Camp Johnny Hoy, babalikan natin. Unang-una para i-check kung pwede na bang iakyat si Watod, yung ating camper van doon. Kasi parang mahigit 2 taon na tayo dito sa Nueva Vizcaya, ni minsan ay hindi pa nakaakyat ng Camp Johnny Hoy si Watod. So i-check ulit natin yung kalsada. At syempre dahil nga napakalapit ng Camp Johnny Hoy sa atin, ito yung talagang takbuhan namin pag gusto namin magpahinga, binablog man or hindi. Camp Johnny Hoy talaga. Hello vlog! Pinaka ano namin to pinaka getaway campsite namin to ni Prisha, itong Camp Johnny Hoy kasi nga napakalapit lang talaga nito sa ano sa Alitap-Tap Base Camp. So kapag nangangati kami na yung bang ibig sabihin ng nangangati, yung camping na camping ka na tapos hindi mo magawa na bumiyahe ng malayo. Pag sinabing yun, tanggal kate, yun, Camp Johnny Hoy yun. Kung gusto naming maramdaman yung malamig yung panahon, gigising kami na maganda yung view, bago lumubog yung araw, ma-enjoy namin yung view, magandang sunset,
magandang sunrise. 11 kilometers lang mula sa Alitaptap Base Camp, meron tayong Camp Johnny Hoy. Magtiwala ka lang. Hindi naman tayo sa magtiwala. Tiwala ka lang kasi, naman lang yan. Di pag dumulas, pag tumbay, di tumayo tayo. Ganun lang naman yun. Siguro naman, di ko na kailangan ikwento kung saan nagsimula ang Coco Crunch. Baka kasi pag binitawan ko ulit yung epic joke ko, wala nang matawa ba? Ako na lang. Ikaw na lang tatawa. Wala, hanggang bumaba ka. Kuya Johnny, andyan? Wala? Ay, ito na yung inaanak ko. Ay, ate. Ito na yung inaanak ko. Kanino nagmana? Hi, hi, hi. Ito yung Johnny, kamukha. Ako ang ninong mo. Hoy, Oh. hoy. Ilang months na? 4 months? Hi. Sa first birthday mo, andun ako kasi akong ninong mo. Ha? Sigurado yun eh. First birthday, ano no? Ano niya, binyag niya no? Oh. Okay, welcome back to Camp Johnny Hoy. Pero bago tayo pumunta doon, ay may kubo na! May isang kubo na! Nadagdagan yung kubo. Okay, wait, bago tayo umakyat doon, sa mga nagtatanong mga first timers kung paano ba pumunta ng campsite, ng Camp Johnny Hoy. Ito ay located sa Purok 7, Bansing, Bayombong, Nueva Vizcaya. Pero malapit lang to sa Alitaptap Base Camp, 11 kilometers lang, kumbaga nasa boundary ba. So yung rates dito, kapag kayo ay papasok dito, ay 20 pesos per head lang yan. 10 years old and below, libre. Ito yung pang day tour. Kasi maraming nagtatanong dyan eh. Admin kasi ako ng Camp Johnny Hoy. Pero sila ate kasi at sila Kuya Johnny talaga ang nagmamanage. So ako yung nag-check kung ba. Minsan ako yung sumasagot sa mga nag-i-inquire. So sa mga gustong pumunta, ang Camp Johnny Hoy, mga first timers sa Nueva Vizcaya ito. Sa overnight camping, 100 pesos per head. Tapos magbabayad din kayo ng 20 pesos entrance lang. And ganoon din, 20 years old and below ay libre lang din. So parang overnight ay gagastos lang kayo ng 120 pesos. Sa day use, 2 to 5 hours naman, 30 pesos per head plus 20 entrance free. Free kubo na yon. Pwede nyo gamitin yung table and chair. Tapos may pinaparent dito ng mga tent na 2 to 3 persons na ang halaga ng rent ay nasa 200 pesos lang. Tapos yung pangdalawahan is 100 pesos, no? Tapos kung gusto niyo kontakin, edi puntahan niyo lang sa sa page ng Camp Johnny Hoy sa Facebook. Ito, may mga camping rules na rin dito. Curfew 9 PM. Ang ibig sabihin niyan, quiet time 'yan. Wala nang papasok. Tahimik na 'yan. Bawal na ang magingay. Kung gising pa, hinaan ang boses. Iwasan ng malakas na speaker. So hangga't maaari, pwede naman mag-speaker pero yung bumubulong-bulong lang, kayo na lang ang makakarinig. Inaalaw naman ang pagdala ng mga alak pero maging responsible lang sa boses natin, no? At wag kayo magmamaoy-maoy. At bago kayo pumasok dito, wag muna kayong didiretso kasi andito yung may-ari dito sa kubo na to. Ay magbayad muna kayo ng entrance and then bago kayo mag-proceed sa taas. So yan yung update dito sa Camp Johnny Hoy. So, bago pasok. oo. So, diretso na tayo doon. May nakikita akong bagong kubo doon. Check natin. Okay? Ate, akit muna kami. Napakaganda ng sunset, oh. Nagbabadya na naman na sobrang solid ng sunset na may experience natin mamaya. Isa na namang tinatawag na breathtaking sunset experience. Akit na tayo. Ayan, meron tayo isang panibagong kubo dito na pwede rin tambayan at talian natin ng hammock. Pero siyempre dito tayo sa ating madalas pinagtatambayan. Ganda talaga eh, no? Parang ano siya eh, parang wallpaper ba pag tinignan niyo yung mga kabundukan. Halo-halo na yan. Halo-halo ng mga bundok yan. Bundok ng Nueva Vizcaya, bundok ng Ifugao, Cordillera.
Yun rin, abot na. Parang pwede na siyang maging wallpaper ng mga phones tsaka mga ano ba, mga desktop natin. Ayan, tingnan nyo. Ano yung sunset oh. Ang hindi matatawarang sunset dito sa Camp Janihoy. 100 pesos lang, libre yan. Meron pa yung bukas ng umaga, pagising nyo. So magbababa lang ako ng mga gamit. Hindi naman karamihan yung gamit na dala natin. Gusto nyo ba makita kung anong laman ng mga dala-dalahin namin dito? Sige, pasilip ko sa inyo. So itong ginamit nating motor mga first timers, yung ating Suzuki Avinis na merong mga side bags. Nilalabas lang naman yan kapag kinakailangan, tapos maghahamok lang tayo. At yung mga pagkain namin ay namili na rin kami. May mga barbecue kami dyan. Tapos kanina sa Alitatap Base Camp, nagluto na kami ng, sinabay na namin sa luto namin ng tanghalian yung uulamin namin ngayong gabi dito sa Camp Janihoy. Tripod, pang phone, ilaw natin mamayang gabi, another tripod. Since na hindi ko naman talaga pwede kasi magdala ng marami, so parang mas ano matawag dito? Mas madali kang makakilos kapag nagsiset up kasi kakarampot lang naman yung mga dadamputin mo ba. Mag-ibang siya sa camper van eh. Sa camper van kasi dala-dala natin lahat, pero kapag nahinto tayo, karamihan ng karga natin sa camper van nilalabas natin. So medyo mas nakakapagod yung kaysa sa ganito. Kapag nakamotor naman, konti ang dala mo, konti ang isi-set up mo, pero yun nga lang, kapag bumabiyahe ka, babad ka naman sa initan. So walang perpekto na klase ng sasakyan na talagang makukuha mo yung comfort na meron ka. Para lang naman sa akin yung nasa experience ko, kasi wala pa naman tayong sasakyan na napakalaki talaga na aalog-alog tayo doon, tapos andun lahat ng mga gamitan sa loob, na yung mga tipong pagdating mo sa campsite or kahit hindi campsite, sa tabi-tabing daan ka lang maabutan ng gabi, o kahit sa mga gasolinahan, yung ipapark mo lang yung sasakyan mo, tapos wala ka na, bababa ka lang, ganun lang, tapos pagalaw-galaw ka na lang dun sa loob. So yun naman ang isa sa pinaka ultimate ano na natin yun, pangarap natin sa outdoor life natin, na makakuha tayo in time ng malaking sasakyan talaga na gagawin nating bahay kapag bumabiyahe tayo. Okay? Extra damit. Meron kaming bigas dito na dala. Tapos yung very reliable namin na lutuan na sobrang tibay, napakaganda ng quality. Yung size ba niya, kapag nagluluto ka ng kanin, hindi siya kukulangin. Pwede ka magluto sa pangmaramihan. Ano to? C2 Summit. Pakita ko sa inyo. Sige, ganito na lang yung i-vlog natin kasi nga kimichi lang naman tayo eh, no? So far ngayon, pinaka-favorite namin na lutuan, C2 Summit. Medyo may kamahalan lang siya kasi parang nasa 3.5 yata to, kung di ako magkamali. Meron pa siya sa loob na maliit na version. Ito yung pangkanin, ito yung pangulam, or kung mag-isa ka naman or dalawa kayo, pwedeng ito yung pangkanin, pwede ito yung pangulam pag kunwari nagsasabaw kayo. Sa loob, meron din siyang, hindi ako nagbibenta nito hindi naman ako nagpo-promote, pero pinapakita ko lang sa inyo na ito yung gamit. May dalawang kasamang pinggan. So medyo sosyalin siya na gamit na medyo pricey siya. Pero once na binili nyo naman, napakaganda. Tapos yung maliit na version niya, sa loob niyan, meron din ikaw na dalawang baso. So pwede na yung magkape nang hindi kayo mainitan. Plastic siya, pero hindi siya yung ordinary plastic na parang nangangamoy plastic ba pag nilalagay nyo ng mga mainit, diba? Magandang klase siya. Tapos kapag tinakpan mo na yan, yung kanyang hawakan, ito na rin yung maglalak sa takip. Yan. Diba? Hanapin nyo na lang sa online, C2 Summit. Hello ate! Ay, nanay, si nanay pala, si nanay! Ano, bantay po kayo ng kambing? Hindi, yung gumawa kami ng bahay nila. Oh. Oh, magtatapulan na ay.
Nanay ni Kuya Johnny, nanay nung may-ari nung campsite. Siyempre hindi mawawala yung lutuan ng bayan. Napakasarap ba? So samahan nyo lang ako mga first timer sa chill and tamang pahinga dito sa Camp Johnny Hoy. Banding lang tayo, kwentuhan lang gagawin natin dito, magre-relax lang tayo bago tayo sumabak sa napakatinding biyahe na naman. Sige, set up lang muna ako ng hammock ha. So meron tayo ditong dalawang ilaw, swante. Ang ilaw na paborito ng lahat. Parang si Boss Rig yata, nakaswante rin yun. Kasi ito kasi mga first timers, itong ilaw na to, napakasimple lang niya pero napakatagal ng battery. So kahit na medyo matagal na tayo na nasa mundo ng camping, the time na binili namin ito or mahigit 2 taon na to sa akin, hanggang ngayon, maayos pa rin na nawala lang yung isa. Pero siguro in time magdagdag tayo kahit mga 3 pa. Pero ito pa lang 2. Magdamagan na to. Tapos pag pinatay mo kinabukasan, pwede mo pa siyang gamitin ulit kinabukasan na magdamag ulit. Tapos mayroon pang matitira. So ganun siya katagal. So meron lang tayong 2 ilaw. Tapos yung gagamitin natin na hammock, ito yung regalo sa akin ni Mau Manikis, bro. Maraming salamat hanggang ngayon. Buhay na buhay. Shed culture na hammock. Yung isa, ito, 6 years na to sa amin. Napakatibay rin. Sierra Madre Hammock. Ayan, shoutout po sa Sierra Madre Hammock. Shoutout sa Shed Culture. Ito yung mga talagang sabihin nating subok na matibay na mga hammocks ba. Tapos meron pa tayong mga ibang hammocks na regalo sa atin. Hindi natin ginagamit. Pero magaganda rin yung mga quality. So ikakabit ko lang muna to. So ito yung mga hammock na napakabilis lang ikabit. Hindi ka na magtatali-tali pa ng matindi. Kasi yung tali niya, may mga butas na ganito. Isang strap na may section ba siya na dito mo ilalagay yung hook mo. So pagka strap mo ng ganun, i-hook mo na lang yung hammock nyo. Tignan nyo kung gaano kabilis. Pero dati nakagamit din tayo ng hammock na na talagang yung di buhol ba. Okay lang din naman yun. Depende rin sa trip nyo. Pero sa panahon ko kasi ngayon, parang mas okay na ako sa mabilisang klaseng kabit. Yung hindi mo na pinapahirapan ba yung sarili mo. Kasi kaya nag-i-innovate yung mga gamit sa camping para mas mapabilis yung proseso ng pagsiset up, diba? So syempre, yung pagle-level up, yung pagbabago. Kaya dapat embrace natin yun kasi para din naman sa atin yun diba? Yan, tapos magkabilaan ng hammock ay may mga carabiner kung tawagin. Diba? Kabit na agad. Yan. Boom. Tapos. Yan. Kabit ko rin yung isa. Same lang naman yung isa. Ganun din. Ito ang episode na wala namang malalim na topic. Wala namang malalim na pag-uusapan. Kundi magre-relax lang tayo ngayon. I-topic lang natin yung mga gamit natin sa camping kasi para ma-relax din kayo at ma-relax din kami. Kasi ewan ko. Dahil nga sa mga pangyayari ngayon, ano bang gawin yung Visayas Mindanao? Unang-una, mainit ang panahon. Pangalawa, pa-jump off na sana tayo within this week. After 7th, hindi pa natin magawa kasi nga sa diba? Sa Albay, sa Bicol, yung Bulkang Mayon nagbugan ng ng usok, ng ash, diba? So hindi yun maganda kapag yun ay nasinghot natin. Doon tayo dadaan Yun ang ruta natin, yun ang pinakauna nating matutumbok. So pakiramdaman namin, pinag-iisipan namin kung magka-clockwise ba, yun talaga yung plano, or ika-counterclockwise namin na uunahin namin ang Batangas. Tignan natin, no? Yan yung mga imumuni-muni namin at pag-uusapan pa namin nila kay Camp. Wala pa tayong definite na ruta kung paano natin sisimulan ng Visayas and Mindanao, pero tingnan natin. Yung sa Sierra Madre Hammock naman, napakaganda nung quality ng mga strap nila. Yung brand naman ito ay Centipede Materials, galing Thailand to. Magandang carabiner ng Shed Culture. Tapos ito, maganda rin yung carabiner niya.
Galing din to ng Thailand na ito daw ay kayang ginagamit to ng mga umaakit ng bato-bato, yung mga mountain hiker ba or tinatawag na mga mountain climber. So ito yung mga ginagamit dun sa Thailand. At saka kayang bumuhat ng 2 tao nung hammock na to. Meron siyang klambo. Ayan, goods na yan, mahal. Ready na nating tulugan. Yung mga ilaw natin, dito na lang natin lalagay sa mga poste. Liwanag yan. Sige na, buksan na nga natin. Ay! Yan. Diba? Simple ang setup lang pero makakatulog tayo dyan ng maayos. Tapos, meron pa tayong isang ilaw. Introduce ko na sa inyo yung mga ginagamit nating iba. Meron kami ditong parang power lamp kung tawagin na na-order namin sa online lang din. Hindi naman siya mamahalin. Mura lang din pero maganda, matagal yung buhay niya. Kasi kapag bumili tayo ng mga branded talaga, mahal talaga eh. So, ano lang naman yung kung may pambili, edi bumili na mahal. Pero kung kayo yung medyo may tawag sa ganun eh na pagdating sa gamit eh hindi naman kayo after sa mga brands, eh, pwede na to. Tignan nyo ha. Ganyan lang siya kalaki, rechargeable. Pero, nahihila to, nahahabaan. Tapos, meron siyang stand. Yan. Yan, meron modes yung ilaw. Merong kulay puti, warm, na steady lang. Tapos, merong parang siga. Ito yung ginagamit namin lagi sa kwarto. Kahit nasa Bulacan kami or sa Alitap-Tap Base Camp, babad lagi ito kapag gabi. Tapos, may kulay red pa to eh. Ayan, merong red. May steady, tsaka meron siyang blinking. Pero hindi naman natin kailangan yan. Ang kailangan natin ay warm. Hindi lang yan ganyan. Nabubuksan din siya. Ayan o. Eh, pwede nyo siyang gamitin sa pagluluto nyo ba? Ayan, white ang gagamitin yung mode ng ilaw. So, madali na magluto. Ayan, may flashlight din. Ayan, may flashlight na kayo. Malaki. Tsaka ang gandaan dito, pag na-charge nyo na maayos, matagal din yung buhay ng battery life niya. So mamaya natin buksan to. Hindi pa naman natin kailangan. So magluluto lang tayo ng ating hapunan. O, tignan nyo, di ba? Napakaliwanag ng ilaw natin. Ang lulutuin na lang natin dito ay yung kanin. Kasi meron tayong 2 klaseng ulam. Meron kaming barbecue, meron kaming adobong pusit. Ayun o, kulo agad. Tignan nyo. Sarap ng hangin. Diba? Nakaka-relax ba? Masarap mag-camping na may mga kasama pero minsan masarap din mag-camping na parang alam mo yun, kayo lang. Tulad ngayon Ramdam na ramdam mo ba yung aura ng kapaligiran? Lahat ng mga tunog ng mga insekto at kung ano man sa paligid mo na nakukuha ng pandinig mo. Yan, habang nagpapainin, baka merong gusto magtanong dyan kung ano yung mga iba ko pang gamit sa pagkakamp. Yan, pakita ko sa inyo. Mga simpleng bagay dito mapag-usapan lang natin. Kasi ayoko magpakapagod dito eh. Kumbaga relaxation camping natin ito. Para may mapag-usapan lang tayo. So sa biyahe ako ay palaging may dalang mga tripod syempre. Tulad ng ganito. May isang tripod ako na ginagamit na yun laging on the go. Nahahabaan yan, naiiklian. Papatong mo saan. Naka-steady. Tapos meron ako dito isang tripod na pang phone naman. Yun, yung secondary camera kong ginagamit. Yung mga nag-zoom in, iPhone ang gamit ko. Tapos, meron akong stand, dito, isa pang tripod. Wait lang. Tripod pang phone. Iingatan ko to, regalo sa akin to ni K-Camp tong birthday ko eh. Sipin nyo yan. Tatayo lang dito. Ang hina-hina pa ng boses ko. Diba? Tsaka ganito talaga ako magsalita sa totoong buhay, mga first-timers. Sa vlog lang ako madaldal. Pero kapag nakita niyo ako sa personal, nakasama niyo ako, di ako masyadong makwento. Mas masasabi kong good listener ako kaysa sa ako yung maboka magkwento sa isang conversation. Hindi. Parang
parang mahaba na yung 5 minuto na ibibigay ko sa isang conversation tapos parang wala na akong masabi. Parang ganyan. Tapos yun na, doon na lang ako. Parang kayo naman magkwento, makikinig na lang ako. Tapos ngingiti-ngiti na ako makikinig. Nakikinig ako. Pero yung tipong wala na akong masabi. Wala akong kwento. Kaya baka manibago kayo pag nakita niyo ako sa personal ha. Sa vlog kasi tuloy-tuloy yung kwento ko kasi ini-edit yun eh. Yung mga dull moments, pinuputol ko yan, pinagdidikit-dikit. Kaya nagmumukha akong spontaneous magsalita. Pero sa personal, promise, mahaba ang 5 minutes pag nagkakwentuhan tayo tapos nabablackout na ako. Ganyan, wala na ako maikwento. Bakit namatay? Ang brand nito ay yan, small rig. Tapos naka iPhone 13 lang ako. Wala akong mga Pro Max. Tapos nafi-flip yung kanyang paa. Adjustable naman din. Hindi mo mag-vlog ka ng ganyan. Pwede. Tapos pag iPhone kasi na i-zoom ko. Tapos yung isa kong tripod naman, maliit lang siya. Parang maliit siya na version nito. Ito kasi pang mataasan tong na setup eh. Tapos ito yung ginagamit ko na pang handy-handy ba. Pang malapitan or mas mabilis gumalaw. Tapos tripod din siya. Yan. Tapos yung tatak niya ay small rig din. Nagkataon lang to na parehong small rig. So ang price nito medyo mahal. Parang ang presyo yata nitong small rig dito na maliit, parang nasa, kung hindi ako magkamali 3.2 or 2.7, parang ganyan, in between. Tapos itong tripod, ito medyo mura to. Na-check ko, parang nasa 1.7 or 1.5 to 1.7, itong ganito. So, durable naman siya. Matitibay kasi itong mga brand na to. Small rig. Ay! Si Boy Calamansi, nandito dumating. Yun, may kasama tayo. Nandito si Boy Calamansi. Tapos may, may ice cream. Oh, saan ka magkakaroon ng kaibigan na bibisitahin ka, pupunta ka sa camping, tapos hindi lang pagkain ang dala. Insenso. Dinala niya tayo ng gardenia. Bro, natumba yung motor mo. Okay lang yan. Okay. Kasama na sa kwento ng motor mo yan na to. Parang natumba yung motor niya. Access yung motor niya bago natumba. Wala lang. O, dito tayo ng spam light. Napakadami na natin pagkain, no? Tsaka grabe, may ice cream tayo. Ayan, naghahaponan na tayo. Ayun, nilantakan na namin yung ice cream na dala sa atin ni Boy Calamansi. Pakita ko sa inyo mga first timers yung ating hapunan. Adobong pusit na niluto na namin sa base camp. Inihaw sa biyahe kanina, ice cream. Tapos yung ilaw natin hindi ko na-charge yan. Inutil siya ngayon. Inutil. Para tuloy tayong alam mo yung sa Bibitayin. Hindi, yung sa mga investigasyon. Ayun nga. Oo. Bibitayin agad eh. Bitayin agad. Nakakatawa na dinadayo na to ng unti-unti na rin dumadami ang pumupunta ng Camp Johnny Hoy, no? Kumbaga, yung journey ng Camp Johnny Hoy, simula nung na-establish ito ay hindi ganun kadali. Kasi nga dahil unang-una, marami tayong kaibigan ng mga campers pero kasi malayo eh. Nasa Nueva Vizcaya. So, kung pupuntahan ninyo ang Camp Johnny Hoy, talagang sobrang effort talaga kung hindi kayo malapit sa Nueva Ecija, hindi kayo taga Cagayan Valley, malayo talaga siya. Pero ito lang ang maipapromise ko sa inyo. Once na napunta kayo ng Camp Johnny Hoy, 3 days, 2 nights kayo dito, sasabihin nyo, manghihinayang kayo na uuwian nyo agad dito. At isa lang ang sasabihin nyo, babalik kami dito at magsistay kami ng matagal. Napakagandang lugar. Kaya, tatapusin na namin yung pagkain ng mga first timers tapos magpapahinga na tayo, ha? Kasi bukas may ituturo ko pa kayo dito. May bago din yan natin pwedeng pasyalan bukas eh, na mas ikaka-alwan ng ating pagkakamp dito sa Camp Sitio Tangal. Busin lang namin ito. Camp Tangal? Camp Johnny Hoy. Ready to sleep na. Alam mo ba kung kaninong kumot yan? Kailan ko yung Johnny? Alam mo kata. Ayan o, meron tayong bantay dito. Kumain ng masarap yun eh. So maaga pa naman, pero ang pakiramdam na dito mga first timers ay parang mga tipo mga alas 10 na ng gabi.
Ayan, mag-aalas 11 ng gabi. Pero anong oras na, mahal? 8 pa lang. O, 8 p.m. pa lang. Diba? Pero ready to, na kami, chill and pahinga na lang kami dyan. No? Kami magpapahinga na muna. Hindi pa naman matutulog, pero at least kapag talagang tinawag na tayo ng antok, pwede na tayong tumulog na time kasi tatambay na lang kami dyan sa hammock na yan. So yung panahon namin dito, malamig na hindi naman sobra. Yung tipong pwede ka magkumot, pwede ka namang hindi magkumot. So ready lang namin yung kumot niya sa paanan. Mahal, kamusta ka dyan? Eto, goods na goods. Sa hangin. Siya, sige na. Bukas natin tuloy yung kwentuhan natin. Good night. See you tomorrow. Okay, time check. Alas 10:53. 10:53 ng gabi. Bigla na lang ako nagising sa kadahilan ng gutom ako. Magmi-midnight snack muna ako. Dahil nga kasi pa konti-konti lang ako kumain. Yan. Nangyayari, umabot ako ng hating gabi na naghahanap ng pagkain. Kasanayan namin to. Kahit kapag kami ay nasa bahay namin sa Malolos. Yan. Pagkatapos maghapunan, midnight snack yan. Kasama namin si Hana, anak ko. Gigising talaga kami niyan. Tapos magluluto kami ng kahit ano. Tapos kakain kami ng midnight. Which is hindi dapat. Hindi dapat. Pero talagang kumakalam yung sikmura ba. Magtinapay na lang. Shout out kay Boy Kalamansi. Tuna spread. Yan. Ulitin ko. Na-miss ko ang ganitong camping. Yung sobrang chill lang. Na wala ganong kaganapan. After naman ito, tutulog naman tayo ulit. Sarap. Hindi ko kasi sa inyo mapakita yung mga stars. Yung liwanag ng buwan. Kasi madilim kasi itong GoPro ko. Hindi naman siya maganda sa gabi. Baka makuha ng phone. Ayun yung buwan. Yan. Pero maganda sa wala. Olats. View talaga na hindi pang camera kundi pang talaga personal and pang personal na experience mo lang talaga. Oh, wait. Magna-night mode akong picture. May mga ibang campers yung sa dulong dumating doon, tulog agad May nagsidatingan dito sa baba. Medyo maingay. Mukha. Sagat lang ha. Picture to, ipa-flash ko sa inyo. Yan. Ganda. Yan. Yan yung view na nakikita ko ngayon dito na hindi nakaka-capture ng camera natin. Wala yan. Dilim Wala Yung mukha ko nga hindi makita. Pero yan. Kakain pa ako isa pa. 1 round pa. Tapos pahinga na. The best. Basta. Bukas na lang. Ilang oras lang naman na umaga na. Baka makatulog naman agad ako. Depende. No? Bye-bye. Wait lang. Hindi ba ako tulog? Ako ba bang gabi? Wait lang para... Wala Inutil yung ilaw kong Viniflex kanina yung malakas Hindi ko pala na-charge. Paano ba? Wala na nga palang tao dun, no? Pero sige, maglakad-lakad tayo dun sa madilim. Dun sa may dulo-dulo. Dun sa may gitna. Magasan ko lang to. Para makainom tayo ng kape. Yan na, wala nang katao-tao dito. Pero yung city lights dun Kasi hindi nyo naman makita. Wala lang. Ay, putik ano yan? Nagulat ako. Hanap na yan. Akala ko kung ano na.
Wait lang. Kalabaw pala to. Ayos na yan. Ayun, may kalabaw. May kalabaw dito. Nagulat ako. May nakatitig sa akin. Madilim na dyan. Isang ngalan ng kape, no? Yan, dinig niya yan. Yung tubig. Uy, umong kagatin ha. Nakikihugas lang ako. Actually, ilang tubig dito. Pwede itong inumin eh. Ate, naghugas lang po ako ng Apo, thank you po. Tapos po problemahin mo kung paano makakatulog ulit. Okay naman makarami kasi wheat bread naman to eh. Loko-loko yung kalabaw kanina. Nilaw pa yung mata nung nakita ko eh. May sungay pa. Tabang. Ang sarap ng tulog. Good morning, Earth. Good morning, person. Kumusta ang tulog niyo? Huwag niyo akong kakamustahin ang tulog ko. Kayo ang kakamustahin ko ang tulog niyo kung masarap ba. We got nowhere to be. Just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few. 'Cause right now we got nothing else to do. Your hair's a mess but you don't mind. You just laugh, let it fall where it lies. Pero syempre, kung tulog ang tatanungin nyo, solid yun. Solid ang tulog natin. Let the morning slip. Oh, it feels like that. Like summer air through window cracks. Oh, it feels like that. Na 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 na. Feels like that. At ang ginagamit natin na drone, DJI Air 3S. Yan. Nagiging gadget reveal na tuloy yung camping natin. Okay, good morning sa inyong lahat mga first timers. Siyempre mula sa Camp Johnny Hoy. Hoy hoy hoy, hoy hoy hoy. Muna, palamigin muna natin. Samahan mo muna ako. Samahan niyo muna ako sa bagong itinayo ng Camp Johnny Hoy para sa atin na nagmamahal sa campsite na ito. Dati, kapag nagsi-CR tayo, andun yun sa baba. Ngayon, meron ng CR dito na bago. Ngayon silipin natin. Alam niyo mga first timers, ang laking tulong ng mga ginawa ninyo nung tayo ay nagpa-event dito para muling maibalik ang ganda at ang mga nasira nung huling bagyo dito na nangyari, na dumaan dito. Nagpa-event tayo noon and then may mga nag-camp dito, may mga tumulong din nang hindi na sila nag-camp. Pinadala nila yung tulong nila straight sa family ng
Camp Johnny Hoy. And then ngayon nakita natin kung ano yung kung saan napunta yung mga itinulong natin sa kanila. So meron tayong CR dito na bago na gagamitin. Para tayong wala sa Nueva Vizcaya, no? Para tayong nasa Cordillera, nasa Benguet, ganyan yung feels dito. Silipin natin, tingnan natin. Gawa sa yero at mga tabla-tabla. Ngayon silipin natin yung loob ng CR. Kasi mag-CCR din naman ako, iwiwiwi ako eh. Silipin natin. So yung bowl, maganda, sementado yung sahig, malamang yung ano nito, yung mismong, ano ba tawag doon? Septic tank, nasa ilalim. Pinaghalong yero tsaka mga tabla-tabla, which is, masasabi natin na maganda yung pagkakagawa. Kumbaga, matibay. May malaking bato dito na kunwari, may gumagamit ng CR dyan, ang tagal. So, makakaupo-upo ko pa dito. Ay, bilisan mo, lalabas na. Katapat nung main kubo ng Camp Johnny Hoy. Okay, tuturo ko sa inyo kung paano to, gamitin ha. Itong hose na to sa tapat ay meron tong dugtungan. Ang gagawin nyo lang, hihilahin nyo lang to. At lalabas na yung unlimited water. O yan. Malinis yan, naiinom yan nila. Pero patunayan ko sa inyo na naiinom to. Para maniwala kayo na hindi lang ako gumagawa ng kwento. Di ba? Ang tubig na to mga first timers ay unlimited ito. Kumbaga walang mga nawasa dito, walang mga prime water dito, kung ano-ano mga tawagin. Ito ay natural na spring water. Natural na spring water. Spring water ito na nanggagaling sa falls ng Camp Johnny Hoy. Merong falls dito na pwede nyo i-side trip pag nagpunta kayo. Maglalakad kayo. Medyo challenging lang konti. Kung 1 to 10 yung level nung challenge papunta doon, siguro mga nasa mga 6 na ganyan. Kasi lakarin, ahonin, bababa kayo. Tapos pagkatapos yung maligo sa falls, aahon ulit kayo, aakyat ulit kayo, mag-trek kayo. Pero yung tipong hihingalin lang kayo, ganoon lang. Actually, yung pinag-igiba natin kahapon doon, yung kagabi, yung nag-iinit tayo ng tubig, yung nagkape tayo, ito rin yun, dito rin yun, papunta doon. So, ididikit nyo lang ng ganyan. Make sure lang na nakadikit. Pero kahit na maiwan nyo tuloy-tuloy lang din yun. Kasi sa dulo nun, tumutuloy-tuloy lang din ang tubig Pero, ibalik nyo, ha? Yan. Solid, no? Sarap mag-camp dito, kahit summer, all good sa gabi. Siyempre sa araw, mainit to. Sigurado yan kasi summer Pero mas maganda yung dating dito, alas 4 ng hapon, mag-set up kayo. All goods. Yeah? Napakasarap mag-camping dito. Isipin nyo, napapaligiran kayo dito. The green, green grass of home. Yan ang view ninyo kapag kayo ay nag-camp dito sa Camp Johnny Hoy. The green, green grass of all. Of home pala. Diba? Kaya inimpitan ko na yung aking mga kaibigan, si J4, si Jeric P, tsaka si Unico. Ayan, mga bro. Bisitahin nyo to. Mag-camp kayo dito. Napakaganda dito. Luto tayong breakfast. Meron tayong dyang egg. Meron tayong dyang spam. May natirang kanin. All gusto na yan para pagising. Si Prish, mag-breakfast na siya. Ako na magluluto. Friday night, found a photograph of us. Yung mantika ako. Lahat naman ng kailangan ninyo, meron yan dito. Binigyan tayo ng guyabano. Yung gagawin natin shaken mamaya sa Lit of the Face kang pag-uwi natin. Kuya, thank you po Maraming salamat. Ilang litro nga ba tong water canteen natin na ginagamit? Ito yung gamit namin yung pinakamalaki na Thirst flask. Kalaban ni Aqua Flask. Pero mas maganda to. Alam niyo kung bakit? Kasi triple wall to Alam niyo kung bakit? Ko alam. Kasi dati nagbebenta tayo nito sa first time moto. Loob nito, 3 ply. 1, 2, 3. Para yung lamig, mas matagal. Yung mga kalaban kasi niya, 2 lang yun. Ito, 3. So pag 3, mas matagal na lumabas yung init o humupa yung init at humupa yung lamig. Hindi ko naman sinabing mag-thirst kayo.
Sinasabi ko lang. Can't remember what we did that time. We were spending one night in Venice. It just slipped my mind. Lalim ng tulog ng Cordapia. Maganda matulog yan. Tsaka mabait yan pagtulog. Mabait naman yan. Kaso pagising, madalas nagmamaldita. Ganun talaga. No? Ganyan kayo mga babae. Joke lang. Nga tuyuin. Tutuyuin kayo kung kailan nyo gusto. Kayo palaging tama. Di ba? Kahit mali kayo, naitatawid yung kayo yung tama. Ganyan kayo mga babae. Aminin mo. Di ba? Joke lang. Pero totoo yun. Hindi joke lang. Hindi naman lahat. Half joke yun. Half meant yun. Hindi naman lahat. Pero karamihan. Ako medyo tuyuin ako minsan. Pero pag tinutuyo ako, tahimik lang ako. Hindi nagsasalita lalong hindi nagsasalita. Ganun lang. Pero kung lagi kang tinutuyo, tapos lalaki ka, ako, bading. Kabaan nyo yung mga pasensya nyo sa mga partners nyo, no? Sa mga girlfriend nyo, sa mga asawa nyo. Yun ang papel nating mga lalaki. Ang umintindi at tabaan ng pasensya hanggat kaya natin. Tapos pag hindi na kaya, ayun, doon kayong magtutuyo. No? Pero kung lalaki kayo at mas tuyuin pa kayo sa mga partners nyo, aba, bading. Doon na kayo tuturuan kung paano magtimpla ng kape ha. Malaki na kayo. Kaedad ko lang kayo. Jim's Black Coffee with ginseng powder? Hindi ko pa kailangan yan. Pero pwede na rin. Gamitin na natin. Diba ginseng with ginkgo biloba? Giloba? Ginseng plus ginkgo biloba. Giloba? Ginseng plus ginkgo biloba? Ano nga ba yun? Parang tama na yung ginkgo eh. Ay, syongak. Syunga-syunga mo, Boy P. Nilagay kong tubig, yung hindi ko ininit. Ano ba yan? Sayang tuloy yung kape. Ginkgo, ginseng, and practice ng utak yan. Sa umaga. Yung may alalahanin ka, hindi mo maalala. Kaya yung mga babae, hindi na nagpa-practice eh. Hindi sila nagpa-practice ng brain. Sa umaga, hindi na kailangan. Alam kung bakit? Matandaan yung mga yan. Nag-iipon lang yan ng kwento mo na pagdating ng panahon ay ibabato rin sa'yo. Kung tayo ay may normal memory, lagot ako sa mga babae. Hindi, nag-joke lang ako dito. Ang mga babae, ang mga brains niyan, ang mga memories niyan, Pro Max. Tayo mga lalaki, ano lang tayo eh, normal iPhone lang. Yung mga girls, iPhone 17 Pro Max yan. May kakayahan niyang balikan yung history ng phone mo. The time na bibilhin mo pa lang yung phone. Ginkgo, ginseng and ginkgo biloba. Ginseng biloba. Mahal, gising ka na? Mahal, ano ngayon? Ginseng and ginkgo biloba? Ano, alam mo yun? Ginkgo biloba. Morning. Pwede ako pera ng pad mo? May search lang ako. Alamin mo lang kung ginkgo biloba o ginkgo biloba. Tulungan muna ako para makamove on ako. Ano ba yung namin mo? Kasi yung kape, meron siyang black coffee plus ginseng powder. Ginseng. Tapos may kadugtungan plus ginkgo biloba. Wala yan, ginseng yan. Ayun nga, yung kadugtungan nun. Ano nga yung kadugtong nun? Google mo. Ginseng and ginkgo. Ano ba ginseng? Oh. Anong spell? Hindi ko nga rin alam spelling eh. Oh, pahirapan mo ko. Ako. Parang. Ginkgo biloba. Yung ginkgo, yan ang ginkgo. Ginkgo ano? Biloba. Ayun ang ginkgo biloba. Ginkgo biloba? Oo, tama ako. Diyos ka! Ginseng and ginkgo biloba. Kanina ko pa binabanggit pala yung biloba. Tama na pala yung ginkgo biloba. Peace of mind. Kumalma na yung utak ko. Parang hard drive na uwikot na mabilis eh. Ngayon, kumalma na siya. Ginkgo biloba. Yan! Yan si Boy P. Sa ulo. Coffee with ginseng and ginkgo biloba.
Samahan ko daw siya mag-CR. Parang bata. Ang laki-laki mo na, natatakot ka pang pumasok sa CR. Ano bang horror story mo sa CR? Okay. Yun ba yung ano? Nakakatakot na kwento? Yung may tae pero walang tao? Pero nakakatakot talaga yung ganun. May napuntahan kami dating ganun lugar. Sobrang nakakatakot. Isipin mo naman, may tae pero walang tao. Deep fry. Tapatan natin ang mic para dinig niyo yung tunog. Ito yung mic na ginagamit natin. DJI. Ma'am, breakfast is ready na po. Kamusta po ang tulog ninyo? Sarap. Ay, wait lang. Huwag muna kayo magsasalita. Dito po ang breakfast po natin dito sa Camp Johnny Hoy. Ay nilalagyan po kayo ng mic. Oh, talaga? Opo. Galing naman. Pinagluluto kayo. Tapos lalagyan kayo ng mic. Para dinig namin kung may nasasabi ba kayo sa luto. Chismis nyo ay narinig namin. Yung lamig na kaning kagabi, yan ang kakainin namin. Tsaka ito ang aming ulam. May itlog dyan. May itlog dyan pero hindi namin niluto kasi bawal sa kanyang itlog. Tapos ito yung spam. Shoutout kay Boy Calamansi. Sponsored ang ating spam ngayong agahan. Anong plano natin? Game na tayo? Mag-ayos lang tayo sa base camp. Ayusin lang natin. Yun, i-ready na rin natin yung mga gamit namin na dadalhin namin sa biyahe. So malamang after ng vlog na to, kami ay bababa na ulit ng Bulacan at aantayin na namin si K-Camp and then bounce na kami. Mag-Visayas Mindanao kami and hoping na makadaan tayo ng Bicol ng hindi nagkakabirya, though kami ay hoping na yung mga taga Bicol ay okay yung inyong sitwasyon dyan. Maging maayos sila. Maging maayos sila. Mag-Visayas Mindanao na tayo. Counterclockwise. Ang daan natin, Bicol, Sorsogon. Dadaan tayo ng Visayas, syempre. Pero hindi na yung usual na dinadaanan natin sa coastal area and dadaan na tayo ng mga Borongan. Yan, yung mga lugar na Eastern Samar na ang dadaanan natin. Tapos, pagdating ng Mindanao, wala, sabog-sabog tayo sa Mindanao. Uubusin natin yung Mindanao hanggat Wait maaari. lang. Oh. Pupuntahan natin ang farm ni ni Chef TV. Chef TV. Sa Leyte. Magsistay din tayo sa farm ni Chef TV ng matagal. Ayun, marami. Kinikwento ko na sa inyo. Medyo sinuspoil ko na yung iba para at least may idea kayo kung ano yung mga mangyayari. Pero pagdating natin ng Mindanao, since nanoon ko pa sinasabi, the time na umapak ako ng Mindanao, na gustong-gusto ko ng Mindanao, ito na yung chance natin mga first-timers na namnamin. Suyurin natin ang hindi nagmamadali ang buong Mindanao. Hanggat kaya, kung saan kaya ni Watod na pumunta, pupuntahan natin. Alright? All goods na. Na-energized ako, mahal? Ikaw? Sorry, sarap. Balik tayo dito. Ate! See you soon! Si Kuya Johnny, umalis na eh. Nagpapaano ng palay eh. Alright, hanggang dito na lang mga first timers yung episode natin ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa ating pahinga and chill na pagka-camping. Hammock gaming lang. Diba? Nakaka-relax pa rin talaga. Pero promise, iba yung feeling ngayon ng natapos tayo ng pagka-camp. Hindi tulad ng mga camping na vlogger mode ako sobra. Na-enjoy ko yung kwentuhan lang natin na parang nandyan lang kayo sa tabi ko ba. Tapos kung ano lang pinag-uusapan natin. Ang sarap sa feeling. Parang gumaan din yung pakiramdam ko. Tapos nakapagpahinga. Oy, baby boy! Bye-bye. See you soon ha! Fistball muna! See you soon. Kapatid ni Kuya Johnny yan, di ba? Anak? Anak ba? Anak na yun. Anak ba niya? Ilan ba anak ni Kuya Johnny? Parang ganyan, nagkakwentuhan tayo. Yung parang simpleng magkasama lang tayo at nagkikwentuhan, ganun yung pakiramdam ko ngayon. Hindi masyadong vlogger mode. No, so paano? Kami babalik na ng Alitatap Base Camp. Edit, pahinga ulit, and then prepare na ng ating camper van, and then next episode ay bababa na tayo. Pabalik na tayo ng Bulacan. Yun na yung start ng pa-jump off natin ng Visayas and Mindanao. Okay? As always, life is good. Dito sa Camp Johnny Hoy, palagi yan. Magkita-kita tayo sa next episode. Kalikasan ang takbuhan sa maingay na
at bundok ang pipiliin.